pangatlo. Add a new forest. Ano yung ilalagay natin? Testa.org. Type nyo po, Testa. Kahit hindi capital, okay lang. .org. O-R-D. Small letter lang, sir. O-R-D, okay lang. Small letter. Dot may dot ha. Dot may dot. Oh, Testa.org. Nabubusik na lang ako, sir. Then, click next. Yung dumidikay na kumakain ng cable, mamaya na yan. Sir, dito na lang kami nabubusik, sir. Then, mamaya na yan, may lalabas dyan ang password. Tama? Ang ilalagay po natin dyan ay CSS out 1, 2, 3, 4, 5. Wala siyang ano para makita. Wala. Wala siyang icon. Ay, ano tawag doon? iView? No. iView pa tawag doon. Next. Paglagay ng password, click natin ng next. Then may lalabas dyan, create DNS delegation. Huwag nyo i-click. Click lang kayo ng next. Yung Janet, domain name, dapat may kusang lalabas dyan ha. Hindi tayo mag-type. Hintayin nyo lang, maglo-loading. May lumabas, di ba? Testa? Ibig sabihin, tama ang ginagawa nyo. Click next. Then, yung path, click lang ng next. Yung review option, lahat ng ginawa ninyo yan. Click next. Then, nag-verify yung check na tayo. Tama? Hintayin nyo lang, matagal-tagal konti. Kapag may lumabas dyan, click nyo na install. So, ano na po ginagawa natin? We are now installing DNS or the Domain Name Server. Ang mangyayari dyan, lumabas ha, mag-restart yan, close. Click nyo yung close. Mag-restart yung PC. Close ko nito, sir. Mag-restart yan. Password nyo yan ha, kung ano delete ka, dapat pumasok yan. Nakikita nyo naman yan, pwede tignan yung mata. So, ang ginawa po natin ay nakakadalawa na tayo. We have ATDS and we have DNS. Tama? Ito po ay bago tayo dumiretso sa pangatlo, doon sa DHCP, tignan niyo po muna yung IP version 4 nyo may server. Kasi automatic, magbabago siya. Magiging 127. Ano gagawin namin, sir? Ibalik nyo sa dati ng 192. Saan yung IP version 4? Sa network icon. Tama, network icon yun? Opo, internet. Ethernet. Click sa network icon. Open Network and Sharing Center. Internet. Properties. Tama? Yes po. Then, double click nyo yung IP version 4. Di ba lang yung 127 yung prepare DNS? Yes po sir, sa baba. Ano gagawin dyan sa 127 na yan? Ibalik nyo ulit sa 192. 192.168.0.100. 168.0. Kailangan nyo. Kasi format nyo. That Hindi, 100. baka nakaka-flock kanina lahat. Sabayo. Kasi kailangan alam yung password. Nasa okay na, sir. Then okay nyo na. Then close ulit. Okay na, close na ulit lahat. Pa rin tayo. Doon na tayo sa pangatlo. DHCP. Add roles. Features. Pangalawa star. Ay ano. Add roles pa rin tayo. Add roles. Tama. Next pa rin. Next pa rin, sir. Next. Sinabi na nga eh. Then next. Then ang hanapin naman natin dyan ay DHCP server. Next lang na next. DHCP Ay, hindi server. naman click. DHCP server. I-click mo yan. Ayan, no. I-click nga eh kasi Pag nakita niyo yan, may nickname na. huwag niyong Then i-click. DHCP server muna. Click nyo lang DHCP. Oh, di ba?
DHCP. Click mo. Doon sa may box. Click lang sabi. Ha? Sabay nyo tayo. Click lang muna. Click muna. Pag-click ng DHCP, lalabas si Add Features. Features. Di ba lagi lalabas yan? Opo. Click next. Add Features. Then click next. Then click next. Then i-click natin yung restart. Tama ba? Yes. Pag-click ng restart, lalabas yung message box. Tama? Click yes. Then install. So ano na ginagawa natin? We are now installing natin yung complete DHCP configuration. Yung bote daw ng Raiders, di mo na sa ulit. Tapos sir, next. Then click natin yung next. Then click natin yung commit. Bumi? May commit dyan. Sir. Sa baba. Then close. Tapos na natin yung DHCP. Hindi yan magre-restart, sir? Close nyo na lang. Then kapag na-close, another roles tayo. Add Yung roles. files mo is given na. Di ba may files na tayo sa roles? Meron na yan eh. Ibaba nyo yung scroll bar nyo. Nakikita nyo yung pinaka-roles natin. Tama? Ano sir? Ibalik-balik Di ba ulit. may file na tayo? Tama, may file na. Ayun o, file storage services. Di ba meron na? Tuloy tayo. Add roles. Add roles? Add roles. Pinakabago ko tapos add roles na. Add roles. Click next. Hello. Click next. Click next. Hanapin po natin sa add roles natin Next. Ano sir? is printer. Print and document services. Ano sir? Print and document services. Print and document services. Ayun, hindi na kita. Apat na mata. Apat na mata, di pa nakikita. Bulag sir, bulag. Di ka bulag, kasing ka lang. Click add features. Ha? Add features. Pag-click yun, di ba lalabas si add features? Ako sir, next. Then click next. Next ulit sir. Then next ulit. Next ulit sir. Wala. Eh bakit ano? Next lang sa akin, walang install. Ang pipiliin natin yung print server lang. Sige, next lang. Okay. Then install. Then yes, install. Click nyo yung restart ha. Then install. I-click mo yung restart, sir. Yung Okay na yun. Okay na yun. Ongoing na yun. Na-close mo lang. So ano lang Sige, ginagawa next. natin? Print and document services. Submit lang yan. Next lang yan. Print and document services. Wala nang ginagawa. Ito yun no. Ito kasi nagawa na ito agad. Given na to. Sige pa, LMN, OP. Given na yung file. Yung printer Okay. yung next. Remote na tayo. Remote assistance. Sir, saan nga ulit yun, sir? Natin, add roles ulit. Add roles again. Lang ulit na next. Next. Hanapin natin yung next natin. Okay? Nasaan Hanapin natin is yung remote desktop services. Yan. Remote desktop services. Yan. Click mo yan. Remote desktop services. Pag nakita, click next. Then click next. Ang pipiliin lang po natin dyan yung pangalawa. Remote desktop gateway. Then add features. Click next. Click next. Click next. Click next. Let's start. Then restart. I-click yung restart. Install. Yes, then install. So we are already done. 100, i-close na natin. Itutok nyo kung 100% ha. So nalagay na natin yung 6 dyan, no? 6 yan eh. Oh, anim. KDDS, DHCP, DNS, remote file, tama? Okay. Di ba sa pinaka-dashboard natin na server manager, meron po tayong tools, nakasulat. Tama ba? Yes sir. Sa dashboard ng server manager, may tools.
Tama? Server. Tools. Taas. Sa tools natin, punta tayo kay DNS. Hanapin natin si DNS. DNS. Tapos click, sir. Pag nakita na yung DNS, pakiclick. Ang ginagawa po natin ngayon ay NS Lookup Setup. NS Lookup Setup. MS. Lookup Setup. Hindi po, sir. Wala pa. Yung sinasabi ko lang yung title. Relax ka lang. DNS pa lang tayo. Hanapin mo lang. Okay, nasa DNS na tayo. Pakiclick nga po yung sa baba ng DNS, yung PC server. Dalawa to, sir eh. Sa baba. Yung isa ba, bababa ng DNS yung isa? Di ba hindi? Okay, pag-click po natin dyan, may mga may arrow tayo na button, no? Meron ba? Tools tayo, tools. Nalilito kayo, tools. Saan ka rito? Tools, DNS. Click yung arrow ng PC server. Tama yan. Yung clicking arrow. Then, punta tayo dun sa reverse lookup. Ayaw nga, sir eh. Ano ayaw? Dito kami i-click ito. PC server. Papa. Yan. Meron tayo paglasing eh. Yan. Okay na. Ayun na. Unawain na lang natin yan. Lasing yan. Okay. Hindi, ayun. Banding na rin eh. Right click tayo sa reverse lookup. Pag click nyo ng folder, right click. Di ba? Parang sa babilis. Parang di nakakalit. Reverse. Click mo muna. Right click. Then new zone. Next. Then click next. Then click next. Then click next. Then nakalagay yan IP version 4 reverse lookup zone. Click next. Then maglalagay tayo ng IP address 192.168.0. Sir, yung pang-apat hindi gumagana. Hindi talaga gagana yan yung pang-apat. May gagawin tayo dyan. I-click nyo na yung next. That zero lang yun, sir. That's zero lang. Yung pang-apat, mamaya i-edit yan. Then, click next. Dali lang, sir. Then, finish. Yung reverse lookup zone, may arrow, tama po ba? I-click nga po yung arrow na reverse lookup zone. Sa gilid yan. Di ba may lumabas na sa baba niya? Opo, sir. Tama? Yes Meron po. po ba? Meron po. Pakiclick nga po yung 0.168.192. Pakiclick nga po yan. Pag-click po dyan, mag-right click. Right click. Click mo yan. Right click. Doon mismo sa folder. Yan. I-click yung new pointer, PTR. New pointer, PTR. Tas dugtong, sir. Kaya nga, may nahuli rito. Okay, dyan will be what? Yung pinaka IP host, tama ba? Yes po. Ano ba yung natin? Prepare DNS IP address. 192.168.0.100. 100, di ba? Lagay niyo 100. Dot 100. Then next, di ba may browse? Yes po. May browse po ba? Yes po. Okay, i-click yung browse. Browse. Click mo yung browse. Ito natin, meron po tayong record type. Meron po ba? Record type. Meron po ba? Record Meron, type? sir. Pakiclick nga po yan. All Hanapin records. po natin yung all records. Okay? Yes, sir. Pag na-click na po yung all records, i-click na po natin yan yung server. Ito may click. Tama po ba? Tama? I-click yung server, PC server. Then we have forward. Tama? Okay na to, sir? Tapos sa forward natin, i-click nyo lang. Okay? Forward. Okay na, sir? Yes lang. Hindi nyo pa na okay kasi, kaya hindi nyo alam si forward eh. Yan, no, forward, di ba? Yan. Click niya yan. Forward. Then click okay. Then may lalabas dalawang option dyan. Tama ba? Yes po. Pipiliin po natin dyan yung testa.org. Ano pipiliin? Testa.org. Click okay. Then may bagong
I-click mo yan, click this that, Hanapin that's okay. natin yung start of authority. Saan yun? Yung unang-una, start of A. Nakikita niya pero start of authority. Pero niya, buksan ang mata, lalo na kung apat. Yan. Start of authority, start of A. Okay. Yung unang-una, start of authority yan, start of A na yan. Click nyo. Naging TESDA.org yung host. Then, click OK. Okay. Meron Wag yan. Kasi baka i-allow pa yan. Mamaya na yan. Yan. Ayun o. Ito, start of A. Ayun. Yan. Siri. Start of A, ayun yun. Start of A. Nasa okay na to, sir. O, iti-check Okay. namin. Yan. Then, click OK. Ay wala, hindi yung i-click. Okay. Yung allow hindi na-click. So ano po ginawa natin? LS lookup po ng 192. Ito sa reverse lookup zone. Doon sa folder ni reverse. Gagawin ulit tayo ng new zone. Okay, pag right click, click new zone. Tama. Right click, new zone. Click next. Then, primary zone ang pipiliin. Click next. IP version 4. Click next, tama? Next lang. Okay, next lang. Next. Then, may lalabas na IP address. Ang pipiliin dyan ay 127.0.0. Sir, ano po ba yung 127.0.0 na yan? Ang tawag dyan ay Alternative Prepare DNS. Okay? Di ba, kanina napansin niya, pinalitan natin yan? Tama ba? Pinalitan po ba natin yan? Pinalitan natin kanina? Kasi di ba nagulat tayo na palitan ng computer yung 127? Okay? 127.0.0. Then click next again. Then finish. So ano ang gagawin natin? Sa baba ng reverse lookup folder, nandun na yung 127. Tama ba? Yes po. So ano gagawin niya sa 127? I-click ulit natin. Click. Right click. New pointer PTR. Tama? Ano yung lalagdag natin sa host ID address? 1. 127.0.0.1. Browse. 127.0.0.1. Then, after malagay natin yung .1, click browse. Then, select on type or records again. Then, click yung PC server. Okay. Click yung PC server. Click OK. Wait lang, sir. 127.2. Ay, wala pa dito. Nasa 127 na pa. That one. Click OK. Wait lang po. May isa tayo na call. Po. Tama? Click yung forward. Then, hanapin natin yung testa.org. Okay na. Then, hanapin yung start of authority. Okay to, sir. Then, click OK. Then, ano nangyari? Lumabas yung testa.org. Tama mo ba? Opo. Then, okay. Users and computers. Aba, no, dami. Users and computers. Saan po makikita yun? Doon pa rin po sa tools. Ano, sir? Sa tools pa rin po, sa tools. Hanapin po natin yung Active Directory Users and Computers. Active Directory Users and Computers. Nakita po ba? Ano, sir? Sa loob niyan, may mga lumabas. Click mo. Yes, ako. We have sync queries and we have testa.org. Kaya nga, sabay-sabay na. Testa.org, may arrow yan. Tama po ba? I-click yung arrow sa gilid. Then, i-click yung testa.org ulit. I-click yung testa.org. Kasi mag-right click tayo dyan eh. Okay, pag-click ng testa.org, right click. May lumabas ba? Pakiclick po yung new. New. Yan. Meron po ba nakita ang organizational unit?
Yes po. Ayan po yung OU. Ang ibig sabihin po ng OU ay organizational Unit. From the word organizational unit, ito po yung i-click po natin yung OU. OU. Dami nga. No? Saan ka na? Organizational unit ay admin dep. That is for admin department. Puro ano yun, sir, malalaki. Oh, malalaki. Admin Space. dep. Dep. Click. Okay. So, nakagawa tayo ng folder ng admin dep. Okay? Nakagawa tayo ng folder. Dito rin tayo sa ano? Sa testdal.org. Right click. New ulit. Organizational unit. Pangalawa. Yung pangalawa naman po natin ay IT Dep. Sir? IT Dep. IT Department. Okay. Ganun pa rin na paggawa ha. Magra-right click sa tesla.org. Then dalawang department na yan. Tama? Yes po. Then mapapansin natin, meron tayong users. Tama po ba? Sa taas ng admin department. Yes po. May users po ba? Yes po. Pag-click nga po ng users na yan. Pag-click nyo ng users, on the right side, may lumabas. Tama po ba? Yes po. Mga users. Yes po. Ang pipiliin po natin dyan, pakiclick nga po yung administrator, pakiclick lang. Pag-click, right click. Then copy. Teka lang, may naliligaw. Pakiclick sa users, i-click natin yung administrator, right click, copy. Okay. Meron po tayong pangalan na gagawin. Wala tong space ha. Unang-una, kung sino nakupo sa server, pangalan mo yan. First name mo. Walang space ha, first name mo lang. Okay lang, kung kapsa ko, hindi. Basta tandaan mo kung ano yung pangalan mo. Then last name na. Wala na, Rose Ann ka, tapos may space. Ano, wala pang space yan ha. Yung ipili ko rin, sir, wala. Wala nang space. Okay? Then sa user logon, magkasama yung first name mo at last name mo. Okay na yan. Okay na yan. Dito walang space. Oh, walang space. Walang space yan. At tisda.org. Then, kapag nagawa na po natin yan, naglagay tayo ng pangalan, last name, saka yung user logon name, i-click na po natin yung next. Then, maglalagay na po tayo ng password. Ano po ang password natin? Default password sa lahat? CSS at 12345. CSS at 1, 2, 3, 4, 5. Hindi man mo gusto ako. Hindi ko pa nilalagay dito. Kasama to. Emma. Ah, Password. Capital C, S, S, at 1, 2, 3, 4, 5. Then, ang tutik po natin dyan, password never expired. Di ba may button na sa gilid? Sir, ano po ba ginagawa natin? Ang Outlook, ayan na po yung user ng Windows 10 mamaya. Nagets po ba? Yes po. Nagets? Ano yung Outlook? Siya na po yung user ng mga computer mamaya sa Windows 10. So, ibig sabihin kung ano yung ginagawa mong user, ay lang yung pwedeng pumasok sa'yo. Nagets ba? Para sa mga computer shop, sa mga company, kung sino lang yung mga user, ay lang siya. Okay? So, ilang user yung gagawin ninyo? 4 na user. Okay? Tapusin muna natin itong unang user. I-click na po natin next. Then finish. Lalabas yan, no? Lumabas na yung rohan. Pakidrag na po yan sa folder ng admin department. Drag nyo lang. Dali mo siya. Yung password never expired. Yan. Password Yes. never expired. Pangatlo. Yun, ang pangatlo. Yun. Yan, dali mo. Next. Batang-bata. Finish. Drag lang sa admin department. Sa folder ng admin department. Drag nyo. Drag. Yung user nyo, drag. Ibig sabihin ng drag, i-click nyo. First click, then drag. Then yes.
Drug, from the word drug talaga, i-dadalhin nyo. Baka ibang drugs yun ha. Nakuha, ano sa user mo? Na-drug mo na? Yan. Then i-yes nyo. Na-drug na? Nakagawa ka na ba user? Admin department to. Ayo, users. Eh, sorry. Users. Sa users, administrator ulit. Copy ulit natin yung administrator. Drug. Copy. Pangalan na ng katabi mo. Wala ulit space. Ano siya kulang katabi? Yung katabi ng ano, kaluluwa mo. Mag-isipin na isang pangalan. Dito. Pangalan ng asawa mo. Then, user logon. Walang space yung user logon. Lagyan mo naman ng incher. Bigla ko yun. Hindi na drag. Nandun mo. Sa last line sir, kahit may space sir, no? Okay lang po. Then, halimbawa, yung pangalan ng katabi mo. Sir, kahit may space sir sa akin, ano? Sa akin, yung pangalan ko is Okay lang, pero dito wala na. Okay? Then, user logon. Pangalan niya, no, walang space. Save pa rin kami na. Next, tas drug na naman siya. Then, click. Password, CSS, alpha2345. admin ulit sir. Drag ulit. Password never expert. Ilalagay mo naman yung sa IT department. Password never expired. Password never expired, then i-drag mo naman yung user mo sa admin sa IT department. Sa IT department. Okay, in case sinabi ni assessor 4, ganyan, tag-2. Pero minsan ang pinapagawa lang naman is 2. Isang user sa admin department, isang user sa IT department. So ano na po ginagawa natin na yan? Tapos na po tayo sa Adobe. Ito rin, no? Open po natin ng this PC. PC? Search button! Katabi ng search button, ng search button. Search button. Yan, type this PC. Bakit ka nga po? PC, open niyo yung this PC. Okay. Okay, open niyo yung key. Okay open mo, double click mo dyan. Kala ko kasi Double click. Yan. Sisigaw po doon sa dulo table. Okay, then, di ba meron tayo nakalagay dyan na this folder is empty? Tama ba? Right click po kayo dyan. Then, click mo yung new. Then, folder. Ano pangalan ng folder? Folder redirection. Folder redirection. Ano pangalan ng folder? Folder redirection. Ay, redirection. Redirect. Ayun, sa whiteboard, oh. Folder redirection. Ah, Redirection. Folder redirection. Redirect. Okay? IR. Kahit ganyan mo yan. Malaki, maliit. Enter mo. Basta folder redirection pangalan. Folder redirection. Folder redirection. Okay. Nakagawa na po ng folder. Dito ka sa. Dito ka gawa. Dali mo. Right click, ma'am. Right click. Then new. pala. Kailangan natin interpreter dito sa harapan. Ay po, folder redirection. Folder. Kailangan interpreter. Direction. Okay, sa folder redirection, di ba nagawa na natin yan? Enter mo. Tama? Opo. Mag-right click tayo sa ginawa natin folder. Mag-right click, right click. Right click. Ano yung naksin? Right click sa ginawang folder. Then, pag right click sa ginawang folder,
Nasa baba, dulo yung properties. Pag-click ng properties, hanapin natin yung salitang sharing. Sharing. Kapag nakita na yung sharing, advanced sharing tayo. I-click yung advanced sharing. Kapag na-click na yung advanced sharing, i-click natin yung share this folder. Okay? Then, i-click natin yung permission doon sa comment. Then, may lalabas dyan, di ba, everyone? Meron ba? Yes, Right po. mo, click mo remove. Tanggalin mo yung Click mo remove. Ano Remove. nangyari? Pag-click ng remove, di ba may remove? Yes po. Ano nangyari dito sa everyone? Pag-click ng remove, Nawala. remove. Ano nangyari? Nawala, di ba? Para natin tinanggal. Ayaw natin na everyone. Ang gusto lang natin makapasok dyan, yung user na ginawa natin. Ilan yung ginawa nyo? Dalawa. So ano gagawin mo? I-click mo yung add. Then i-type mo yung 3 letter na ginawa ng user. Tatlo lang. Tatlong letter. Yung Pangalan first mo 3 lang. letter. Na ginawa ng user. Ano ba ginawa ng pangalan na kasama mo? Pangalan mo. Then search mo. Check name. Check name. Check name. Yan. Mas okay na siya. Then check name nyo. Nanang space, sir. Ano space? Check name. May lumabas ba? Yes po. Dalawa sa talagay. Sige, isa muna. Doon tayo sa isa. May gagawin pa tayo dyan. Check name. May lumabas? Click OK. Pag-click OK, pakichekan natin lahat. Full control. Okay? I-full control natin. Allow full control. Allow full control. Ibig sabihin, kaya nang gawin lahat. Inalaw natin. Then, add ulit tayo ng user. Kasi, add din lang muna. Sige, automatic yan. Add user. Yung pangalawa naman. Check name. Ganun pa rin. Okay. Full control. Allow. Allow. Apply. Okay? Allow lahat. Full control. Pati yung page, sir. O, lahat yan. Then, apply. Click apply. Then, okay. Then, click apply. Apply mo na, apply. Click ni apply. Then, okay. Di ba may lumabas na network path? Yes, sir. Meron po ba? I-copy nyo yung network path, yung buo na yan. Copy nyo, highlights nyo yun. Highlights, lahat. I-drag nyo lang yan, highlights. Lahat makopya yung buo. Then right click copy, highlights. Right click copy. Kasi lahat, kami yung buwet na yan, yung backslash. Right click copy. Yan, right click copy. Right click copy. Yan, copy nyo. Copy nyo? Nakopy ba? So ano yung ginawa natin? Ang tawag sa ginawa natin po ay folder redirection. Tapos na tayo sa number 8. Ay, patapos na. Ilan na lang to? 2 na lang oh. Tama? 2 na lang. Close na to, sir. Okay, close na yan. Kasi na-copy nyo, close na. Close na lahat. Okay, number 9. Ang tawag sa number 9 po ay GPM. Saan po nakikita? Policy Management and GPO. Okay? Focus dito ha, kasi mahaba to. Sa lahat ng step, ito yung pinakamahaba. Yung number 9. Okay, under the server manager dashboard, punta tayo sa tools. Doon sa menu. Yan. Tapos server manager. Server Tools. manager din sa tools. Sa tools, hanapin mo yung group policy management. Click, sir. Pag nakita mo po yung group policy management, i-click nyo na. Pag-click natin sa group policy management, lalabas dyan yung forest, no? Lagi tayo left side ha, lagi left side tayo ha, left side tayo i-click. Okay, sa right side mag-click, sa left side kayo, para hindi kayo nalilito. Okay? On the left side, we have the forest testnet.org. Di ba may arrow? Yes po. Meron po ba? I-click nga po yun. Pag-click po natin, may domain. Tama po ba? I-click nga po yung domain na arrow. Pag-click ng domain, may lumabas po, testnet.org.
Tama po? I-click nga po natin yung arrow ulit. Then may mga lumabas. Ano yung mga lumabas? Default domain, admin department, domain controller, IT department, group policy objectives, then WMI, tsaka yung starter GPO. Tama po ba? Doon po muna tayo sa una. Yung default domain policy. I-click niyo po yan. Then lalabas dyan, okay. Right click po kayo sa default domain policy. Right click. May nakita po bang edit? Pag right click niyo po, right click kayo dyan, then edit. Pag Mag-download click ka. ng edit, may lumabas. Tama po ba? Tama po ba? Click yung edit. May lumabas po ba? We have two configuration. We have computer configuration and we have user configuration. Doon po tayo kay user configuration. Doon sa policy. On the left side lagi lagi tayong left side. Lagi kayong left side na mag-ano. I-click nyo yung policy na folder. Yung may arrow. Sa user sa user. Click mo yan. I-click yung policy sa user. Kapag click ng user policies, nakinig ba? User ba tayo? User? User user. Yan. Utang na ako. Yan. Then i-click natin yung Anto ka lang. tayo sa user. Dito sa user. Tingin sa akin. Wait. Tingin. Okay, on the left side, we have two configuration. Ano yung dalawa? Computer, tsaka Windows. user. Doon po tayo kay user configuration. Ito. Tama? Opo. Pinili po natin yung policies. Sa loob po ng policies, may tatlong settings. Software, Windows, tsaka yung administrative. Saan po tayo dyan? Ang pipiliin nyo dyan, on the left side, ma'am. Lagi ko left. Pipili po natin dyan yung Windows settings. Click mo yung window. Left side to left. Yung Left side arrow. ulit. Para arrow tayo. Then, nakikita nyo may folder redirection. Tama ba meron? Yes po. Okay, kahit click yung arrow ng folder redirection. Right click Then, folder. di ba lumabas na dyan yung desktop? Arrow. Meron bang desktop? I-click nyo nga po yung desktop. Mag-right click kayo. Pag-click, then right click. Click right click. Then, properties. Nakapag-properties po ba? Yes po. Then, may lumabas dyan, di ba? Settings, not configure. Tama ba? Naliligaw. Okay na. Desktop, right click. Properties, yan. Okay, ang pipiliin po natin dyan ay click mo yung basic. Hanapin mo yung basic. Basic, i-click yung basic. Pag-click ng basic tayo. Opo. Di ba meron Ipipaste tayong yung... kinapi? Ipipaste sa root folder. Root path. Meron tayong kinapi? Yes po. Alam ko dyan siya ipipaste eh. Dyan siya ipipaste. Di ba may kinapi tayo? Doon sa root path, paste Dito nyo. sa paste, sa Root browse. path, click nyo yung root path. Click nyo yung root path. Then Paste mo siya. Control B as in victory. Or right click paste. Or right click paste pwede. So ano ginawa natin? Nilagay natin yung folder redirection. Apply siya. Okay? Paglagay ng folder redirection ng right click paste, i-click natin yung apply. Then, yes. Okay. After the desktop, ang next naman natin lalagyan ay my document. Punta kayo sa my document. Right click, properties. Yung settings, gagawin ulit. Basic. Basic. Tama. Pag-click ng basic, root path, control B ulit. Browse. My document, doon sa gilid. My document. Yan, document. Basic pa rin, sir. Basic pa rin. Okay, yes. So, yung lahat yan, kaya dalawa lang inilang X nyo. Di ba pag-X natin na doon tayo sa default domain? Tama po ha? Tama? Close na yan. Kailangan wait ha? Doon tayo sa default domain. Mag-right click sa default domain. Mag-right click ulit. Then enforce. Nagkaroon ba ng lock? Lock na. Opo. I-click naman natin yung admin department.
Pag-click ng admin department, kinip na po natin. Click nyo, right click. I click ulit. Ano will be create GPO. Create GPO. Ano pangalan ng GPO? Admin GPO. Ano pangalan ng GPO? Admin Caps lock mo para mabilis makita. GPO. Okay? Admin GPO. Admin pa rin. Naglagay lang ako ng GPO. Space mo lang GPO. Survey space, okay lang wala. Kung ayaw nyo. Kung gusto nyo meron, okay lang din. Basta ang pangalan yan ay Admin GPO. Then click OK. Then mapapansin nyo, pag gawa nyo yan, napunta yung Admin GPO sa baba. Tama ba? Sa baba ng admin. I-click nyo yan. I-click. I-click. Yung Admin GPO. Yung Admin department nyo. I-click nyo. May Admin GPO dyan. Okay na, ikaw na. Diyan lang yung starter GPOs. Ngayon mo na. Yun. Di ba may Admin GPO? Opo. Meron ba? Naalala niyo yung ginawa sa una? Boys, Okay? Hindi, huwag mo natin enforce. Enforce, tapos ka na eh. Tama? Huwag excited. Yung step natin, ano ginawa ni kanina? Right click, di ba? Opo. Right click, edit. Then we have two options. User, tsaka yung computer. Doon tayo sa user. I-click natin yung policies. Tama? Pag-click ng policies, i-click natin yung Windows settings. Then, folder redirection. Ano lalagyan sa folder redirection? Dalawa. Desktop, tsaka may document. I-click muna yung desktop. Right click. Properties. I-click yung basic. Then, ipipaste natin yung kinapin natin kanina. Apply. line, Apply. Okay. Yes. Okay. Tapos may documents din yung isa. Kasi sa documents naman. Ako mo. Properties. Sa documents na sa Basic. Paste. Apply. Apply. Management. Ang last step kay admin GPO will be what? Right click, enforce. Then, ganun gagawin kay admin department. Ano gagawin kay admin department? Right click kay admin department, create GPO. Ano pangalan? Enforce mo Admin muna. department, Right click. GPO. Ano pangalan? Enforce. IT GPO. Ganun pa. Tapos na tayo, number 10 din. Balik nga, balik nga. Okay na, IT na tayo, IT na. IT. IT na enforce. Pag-create ng IT GPO, Group Policy Management. Ayan na yun. IT User po yung sir, no? Okay ulit. Tapos edit nyo ulit. I-edit nyo na ulit. Okay. Ulit kanina. Gusto rin sa left side. Lagi tayo left side. Windows settings sa balikan. Policies. IT GPO. Sa IT GPO, right click. Edit. Then, user configuration, policies pa rin. Lagi tayo left side na left side. Policies, Windows settings, folder redirection, ano lalagyan? Desktop. Desktop, right click, Basic. properties, Base. settings, basic, Ano sir? then paste, apply, okay. Then yung my document. Documents. Properties, again, Properties. settings, Basic. basic, contact, paste ulit, apply, yes, okay. Then right click ka dyan sa IT GPO, then first. Pinaka-last step, punta sa CMD. CMD. CMD, saan CMD? Dito sa search button, type mo CMD. CMD, command prompt. CMD. Ano yung type mo? Ayan sir, o yung Ito. GP. Ano type mo ha? One word lang to. Ay, GP. Update. Oh, update. GP Then may update. space. Slash. Space. Course. Slash. Course. Slash course.
Enter. DP update slash force. Space ha. Then enter. Updating policies. Lalabas dyan. Yung space mo, Yung Force yan, sir? Updated policy, sir. wait lang. Meron ko na yun eh. I-click nyo Y. Y and enter. Why? Y. Enter. Letter Then enter. Y, it's mean yes. Enter. O, bakit ganyan? Why pa ka, sir? Okay, Y lang. Enter. Sir naman, Sa administrator, lagay mo. CSS at 1, 2, 3. DSS at 1, 2, 3, 4, 5. So ano ginawa natin? Tingin dito sa harapan. Step by step. Network icon ng server. Okay? Pag-click po natin ng network icon sa server, piliin po natin yung firewall. I-click firewall. Pag-click ng firewall, allowed an apps or features. Tama? Ano napansin nyo? Yung tatlong column. Di ba naging tatlo na? Opo, may domain na. May domain na. O ano natin hanapin dyan? Yung file and printer sharing. Hanapin natin yung file. O di ba may check mo ba yung una ng file and printer sharing? Meron na. O network discovery, pangalawa. May check na yung network discovery. Wala pa. O checkan kung wala. Then remote desktop, checkan. Nakuha ba? Yes po. Click OK. O, next step, after the firewall, yung advanced sharing, ibabak lang natin yung arrow, tama? Yes po. Advanced sharing. Lahat is turned on. Di ba naka-off yan? Yes, Tama? All network nyo, punta sa all network. All network, then domain. Basta lahat naka-turn on. Di ba lahat yan naka-off? Saka sa all network, dapat turn on. O, huwag ka muna mag-save. Ano gagawin sa search button? Services. Ano hanapin dyan? UPnP. Di ba yung UPnP naka-disable? Oo. Tama? Yes po. Paano mo join domain yan kung naka-disable yan? Properties natin yan, UPnP. automatic pa rin, sir? Automatic pa rin. Then, apply, start. Okay. Sir, nag-error. Sige, okay mo lang. UPnP. Next, SSDP. SSDP. Properties. Automatic. Apply. Start. Okay. O, next. Close mo na yan. Save changes ka na. Close. CMD. Ping na. IP config ka muna. IP config, CMD. Iping mo yung ka-partner mo kung nakikita pa rin kayo. Tignan mo yung Windows 10 mo kung ano IP address ka. 101 lang ako. Ping mo, enter mo. Nakikita pa rin. Ping. Search button. Oh, search button to ha. Search button ha. Baka i-start yung PC. Okay, search button. Type natin this PC. Magra-right click tayo kay this PC. Property. Then properties. Kaya kay this PC, right click ka na lang dyan. Pwede na yan. Right click dyan sa this PC. Then properties. Then, pag-click sa properties, i-click natin yung advanced system settings. Then, computer name. Saan? Basahin. Then, pag ano ng computer name, may change, tama? Di ba may domain? May domain ba? Yes po. I-click yung domain. Then, isulat natin kung ano domain nyo kanina. Di ba tesla.org? Malalaki. Tama ba? Tesla.org? Domain? Change. Tapos may domain. Oh, tesla.org. May dot na yan? Yeah, domain. Domain.
May dat na ba? Yes, my dear. Hindi, dito ka kay client. Client. Hoy, client tayo! Di ba sabi ng client? Yes po. Alam niyo naman sir, wala akong Hindi, client. Hindi, kailangan mo yan. Ito si Sir Mike, mamaya ako yung domain. Dapat lumabas dyan, user password. Yes sir. Ganito nangyari. Ganito. Sir, nag-error. Nag-error, sir. May lumabas na kulay pula. Double check ko yung IP version 4 mo. Yung pinaka-preferred DNS. Double check yung preferred DNS nyo. Kung magkaparehas silang dalawa. Dapat IP address ng server yan pag hindi user password lumabas. Tama? 100 sir, 101. Ano ba user na kanina? Yung pangalan ko? Yung pangalan mo? Pangalan mo na yun nandyan. Pero wait lang, antayin natin si sir. Okay? Ilagin na yung user na ginawa. Pili kayo dun sa dalawa. Yung pangalan namin? Pili kayo dun sa dalawa. Ram. Di ba may dalawa kayong user na ginamit? Pili kayo sa dalawa. Walang ano yun, walang second, walang May pili Ram yung ano yun? Hindi meron yun. Mag-restart yan. Ibig sabihin, nag-drain going yan. Walang yan, Ram ampere lang. Pero malaking letter yun. Oo, okay. Password yung yeah, join. Okay mo na. 100% ampere. server sir. Outer per DNS. Yeah, ganun ka. Ibig sabihin, tama yun. Kaya mag-restart yung PC. Hmm? Malaki yung face. Ganun din, ayun. Oh. Tapos na? Hmm. Tingin? Mag-restart yung PC. Caps lock yun si. Okay. Wala. Dapat meron to. 192. Nag-welcome na siya, sir. Good siya. Tapos na yan. Domain na yan. Dito mo. Before starting, save on any open files. Okay lang. Oo. Goods na yan. X. O, 100 dito. Ito pa. Ito, sir. Pumili ka doon. Ako na yung natandaan lang sir. Uy, doble. Go. The redirection. Sa server. Punta ka server. Ano password ko sir? Gawa ko sa'yo. Unang ginawa ko dyan. Di ko alam. Ikaw gumawa dyan eh. Saan Hindi, password niya CSS. Hindi, dito ako dito. Agent ba? Sa ano? Sa server. Sa folder redirection. Bilis, no? Ha? Ito ba yun? Hindi, yung ano, sa user, dun sa local disk D ng server. Sa disk PC. Sa disk PC. Dito. O nag-try na sir. Oh, hello, kamo. Internet. Folder redirection. We have Punta mo yung folder redirection mo. Open niya. Yan na po yung sasaksak. Wala pa. Okay mo. Unable daw. Ulitin mo. Kung yung user na ginamit mo ng unang pangalan, lalabas doon yan. Pag nilog off mo, ano log off? Di ba Windows A yung log off? Pasok mo yung pangalawang user, lalabas naman doon yung pangalawang user. Nagets po ba? Nagets? Sir, paano na ulit yun, sir? Yung folder redirection, siya yung nagpapakita kung sino yung nagla-login kay Windows 10. Nakuha ba? Ano nagpapakita, sir? Siya yung nagmo-monitor kung sino yung Windows 10 na pumapasok. Parang computer shop. Yes sir. Tama ba? Parang computer shop, minomonitor niya kung sino yung pumapasok. Nag-gets? O, ano last step natin? Patapos na tayo bago mag-break time. Sir, huwag na tayo kumain, sir. Mamatay na tayo dito, sir. Punta po tayo kay Windows Client. Client na, Windows 10 yun. O, search button ha, baka i-restart ha.
May lalabas dyan, allow remote access to your computer. Meron ba? Allow! Sa Windows 10 to ha. Remote access to your computer, sir. Allow. Type nyo lang allow. Click, sir. I-delete ko na, sir. Relax ka lang. Nag-boot ka, sir. Then, di ba nakalagay dyan, don't allow? Lagay mo dyan, allow. Click mo yung allow. Then, select user. Then, add. Type mo admin. Sa enter, sir. Check names. Then, check name. Okay lang kahit maliit. Gamay mo ram. Pag ganito, remote type. Nag-ano siya, brightness yung nag-auto. Ha? Nag-auto brightness siya pag nakakasagap sa agap na. Administrator. Okay yan, good sir. Okay, sir. Then, click okay. Then, okay. Pero administrator dito. Administrator. Apply. Okay. Pag ganyan, dito ka sa manual. Server ha. Remote desktop connection. Sa reset button, sir. Sa search button. Type nyo po doon remote desktop. Remote. Then lalabas niya computer. Tama ba? Yes po. Yun eh. Okay. Type 192. Yung IP address na katabi mo. 101. IP address na katabi mo. Tatype mo. Disconnect na, sir. Wait lang. Meron pa tayong i-click dyan. IP address na katabi mo. IP address ng client mo. Ha? Depende sa'yo. Tignan mo, IP config mo yung username. Ano yung ilalagay mo yung username? Kung ano yung naka-open sa Windows 10. Anong user ba naka-open sa Windows 10? Ampere ba yun? Walang space, be. Allow mo, sir. Allow mo kasi. Credential. Allow me credential. Okay. Anong gawin Ano, sir? sir? Sir, ha, sir? Wala pa, relax lang. Allow pa lang tayo, di ba? Ang ginawa natin, computer name, username, tsaka chalikan natin yung allow me to save credential. Tama ba? Then, i-click nyo yung connect. O, may lumabas bang password? Walang, sir. Meron ba? O, ano password niyan? CSS. Alt 1, 2, 3, 4, 5. Ano pa po? Hindi ako sure dito sa ano, sir. Computer, sir. Mas okay na, sir? Check mo kung anong user nakapasok sa'yo. Ayun yung username. Enterprise naman. Dito? Yun nga, yun yung user. Remote na nga lang natin. Remote desktop. Abangan niya, may lalabas na kusa dyan. Sa unahan, may lumalabas. Station 1. I-click mo yes. Then may lalabas kay Windows 10. Mamaya-maya. Ano IP address mo po? Yes lang, sir. Gawa folder sa desktop. Akala ko na wala dito sa kabila. Desktop. Right click, kunwari.